Si Masaru ay palaging inaapi sa klase dahil sa kanyang maliit na katawan at madaling umiyak, ngunit kamakailan, ipinakita niya ang isang walang pake na pag-uugali na lalong nagpapagalit lalo na sa mga nangbubuli sa kanya. Lalo silang nang-aapi kay Masaru ng mas malupit, ngunit si Masaru ay patuloy lang nangumiti sa kanila, sinuntok siya sa mukha ng isa sa mga bully na nagdulot na mahayag ang peklat sa kanyang mukha. Tinanggal ni Masaru ang kanyang damit at ipinakita ang maraming peklat sa kanyang katawan na nagdulot ng pagkabahala sa lahat. Lumabas na 2 buwan na ang nakakaraan, may nangyari sa pagbabakasyon ni Masaru na nagdulot ng pagbabago sa kanya. Gusto niyang maging katulad ng tao na iyon na palaging nakangiti at ang taong iyon ay walang iba kundi si Narumi, na may kakaibang sakit at kapag hindi siya makapagpapatawa ng tao, ay nahihirapan siya sa kanyang paghinga. Sa kabutihang palad, natawa si Masaru at hindi inaasahan ay nailigtas niya ang buhay nito at pagkatapos ay umalis si Masaru. Gusto niyang pasalamatan ang bata subalit nakita niya ang bata na pinapalibutan ng ilang lalaki. Si Narumi ay agad sumugod upang sila'y salakayin kaso lang parang hindi sila mga normal na tao. Agad niyang kinuha si Masaru at tumakbo palayo at sa loob ng tren, doon ay sinabi ni Masaru na siya ang tagapagmana ng mayamang pamilyang Saiga at mula nang mamatay ang kanyang ama ay palagi siyang sinusundan ng mga lalaking nakaitim. Bukod pa dito, ang pamilyang Saiga ay gumawa rin ng mga manika na kumikilos na parang tao. Sinabi sa kanya ng kanyang lolo na kung biglaang mamatay ang kanyang ama, kailangan niyang dalhin ang briefcase at may darating na tao upang siya'y protektahan. Si Masaru ay naghahanap sa isang taong nagngangalang Shirigane na nagtatrabaho sa isang circus, at sa puntong ito, ang mga lalaking nakaitim ay hinahabol pa rin siya at si Narumi ay sumugod upang sila'y salakayin pero hindi ito naging epektibo. Biglaang huminto ang tren dahil may lalaki sa riles at bumangga ang tren sa kanya na nagdulot na magwatak-watak ang kanyang katawan, natanggal ang tren mula sa riles at ito'y bumagsak at doon lumitaw ang isang lalaking itim at nais patayin si Masaru. Binato niya ito at sumigaw sa pangalang Shirigane at lumitaw nga ito, agad niyang ginamit ang briefcase ni Masaru at dumating ang isang manika na agad winasak ang lalaki at ang pangalan ng lalaki ay Arlequin. Niyakap niya si Masaru at tinawag siyang amo. Ang babae ay ampon na anak ni Shoji Saiga na lolo ni Masaru at doon agad na dinala ni Shirigane at Narumi si Masaru sa doktor na kakilala ni Narumi, at inaasar siya ng doktor na maganda ang kanyang kasintahan. Habang si Narumi ay nagrereklamo tungkol sa kanyang sakit, lumitaw ang isang kalaban sa labas at siya ang namuno sa mga manika na umatake kay Masaru kaninang umaga. Pinag-atake niya ang kanilang grupo gamit ang manika pero agad itong tinalo ni Arlequin gamit ang teknik ni Shirigane sa pagkontrol ng manika. Gumamit si Shirigane ng lihim na teknik para wasakin ang manika, subalit ang kalaban ay nagpadala pa ng isa upang makapasok sa klinik at dakpin si Masaru. Kaso mabilis na nabigo ang kanyang plano dahil ang pagdating ni Narumi ay nagdulot ng pag-atras nila. Sa oras na iyon, muling bumalik ang sakit ni Narumi at sinabi ng doktor na ang tawag sa kanyang sakit ay Xenophage syndrome. Kailangan niyang magpatawa ng iba upang mabuhay at biglang tumakbo si Narumi sa kalapit na tindahan upang magpatawa, pero sa halip na matawa, na-shock ang mga tao. Bigla ang sumugod si Shirigane at sinampal siya dahil sa kanyang mga weird na kilos. At sa hindi inaasahang pagkakataon ang kanyang ginawa ay nagpatawa sa lahat, dinala naman ni Narumi sina Shirigane at Masaru sa kanyang bahay pansamantala. Ngunit sa gabi, habang nasa banyo si Masaru, siya ay kinuha ng mga kalaban at agad namang nadinig ni Shirigane at Narumi ang ingay at sila'y lumabas agad, subalit agad din na dinala si Masaru ng kalaban. Gusto nilang tumawag sa mga pulis, ngunit ang isang kalaban ay lumitaw at nagpigil sa kanila at ipinakilala niya ang sarili bilang si Idyo, na inupahan ng pamilyang Saiga upang patayin si Masaru dahil sa mana nito. Siya ay kabilang sa grupong Slaughter at ang mga nangdakip kay Masaru ay kabilang sa kidnap team, at para lang makuha lamang ang bata iba't ibang tao ang nag-hire sa kanila para makuha lang ito, hinalok ni Idyo na magsanib puwersa sila ni Shirigane at Narumi upang makuha si Masaru. Alam ni Idyo na dinala si Masaru sa Villa Saiga sa lugar ng Karuzawa at ang villa ay isang karekuri mansion na puno ng nakakatakot na mga manika ni Saiga. Sumang-ayon si Narumi at Shirigane na magsanib puwersa kay Idyo. Sa puntong iyon, dinala si Masaru upang makita si Senji at ito ang tiyuhin niya. Ang nakakabahalang ngiti ni Senji ay nagdulot ng matinding takot kay Masaru. Kinabukasan, bigla ang sumugod si Narumi at Shirigane sa mansyon ni Senji gamit ang motor.
agad nilang tinalo ang ilang kalaban at sumama rin ang grupo ni Idyo sa kanilang laban. Sa oras na iyon, isang babae na may hawak na malaking manika ang lumitaw sa kanilang daan, gusto ni Shirogane na harapin ito at dahil dito, madali itong natalo ni Arlequin. Subalit hindi pa ipinapakita ng babae ang kanyang buong lakas at sa puntong iyon, pinilit ni Senji si Masaru na maging ampun niya upang makuha ang yaman ng Saiga, at doon ay agad tumakbo si Masaru palayo kay Senji. Ang babae ay gumamit ng mga bomba upang itapon kay Shirogane, pero nabigo siya at siya mismo ang tinamaan ng kanyang bomba at pumasok na sila Narumi at ng iba pa sa mansyon, ngunit muling bumalik ang sakit ni Narumi. Nadapa si Shirogane sa isang bitag at hinawakan niya si Narumi at silang dalawa ay nahulog, malubha ang pinsala kay Narumi at nahihirapan siyang huminga, ngunit kahit anong biro ni Shirogane, hindi siya makatawa. Bigla siyang napaluhod at umamin kay Shirogane, bagaman hindi siya ngumiti ay doon ay nawala ang sakit ni Narumi. Sinabi ni Shirogane na hindi siya tunay na tao at itinuro sa kanya kung paano tanggalin ang emosyon upang maging isang propesyonal na manika. Nagalit si Narumi at pinagalitan siya at sa oras na iyon, nasa panganib si Masaru at nagdesisyon siyang kalimutan ang pagiging iyakin niya dati. Tumalon siya mula sa tore at hindi inaasahang nahulog siya sa kalaban na si Idyo at nawalan ito ng malay. Tumayo si Masaru at sinabing i-hire niya si Idyo at magbabayad siya ng 10 beses na halaga basta't lilipat ito sa kanyang panig. Nakita ni Idyo ang determinadong tingin ni Masaru at tinanggap ang kontrata. Sa tulong ni Idyo, bumulaga si Masaru sa kwarto ni Senji kaso lang ginamit ni Senji ang buhay ni Narumi at Shirogane upang pilitin si Masaru na maging ampun niya. Sinabi ni Idyo na niloloko siya ni Senji at kahit pumayag si Masaru sa hiling niya, papatayin pa rin nila sila. Bigla ang sinugod ni Masaru si Senji at inatake ito sa braso at binti na ikinagulat ni Idyo, at pagkatapos nito ay hiningi ni Masaru kay Idyo na dalhin siya kung saan nakakulong sila Narumi at Shirogane. Sa oras na iyon, sila ay nasa loob ng bakal na kulungan at biglang nakita nila si Masaru at Idyo. Pinaliwanag ni Masaru na inupahan niya si Idyo at doon ay biglang pumasok ang manika at sinabing tapos na ang laro. Balak niyang putulin ang isa sa mga braso ni Masaru kaso lang pinigilan ito ni Narumi, at agad na sinimulan niya na ipakita ang kanyang tunay na lakas at ang kanyang kapangyarihan ay pinapalakas ang espiritual na puwersa, tinatawag itong hard Chigang. Binasag niya ang bakal na kulungan at sinuntok ang lalaki sa mukha at pagkatapos, dumating din ang kidnap team at inatake ni Narumi ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay. Subalit si Shirogane ay inatake ng isang babae na nagdulot ng pagkabahala kay Narumi at siya ay nasugatan, hindi sapat ang lakas ni Shirogane upang kontrolin si Arlequin sa oras na iyon. Hiniling ni Shirogane at Narumi kay Masaru na tumakbo, pero tumanggi siya at dahil sa determinasyon ni Masaru doon ay ibinigay sa kanya ni Shirogane ang kasangkapan sa pagkontrol ng manika. Nakakagulat na kayang kontrolin ni Masaru si Arlequin sa unang pagkakataon pa lamang. Sa oras na iyon, sumabog ang orasan sa mansyon na nagdulot ng pagguho nito, buti na lamang at nailigtas ni Narumi si Masaru sa tamang oras. Inaasahan na ligtas silang lahat, ngunit muling nahulog si Masaru sa apoy at sa oras na iyon, bumalik ang sakit ni Narumi, subalit hindi kayang tumawa ni Shirogane upang iligtas siya. Sinabi ni Narumi kay Idyo na iligtas si Shirogane, tumalon siya at ginamit ang kanyang katawan upang takpan si Masaru at ang huling salita ni Narumi sa bata, ay gusto niyang palagi itong ngumiti. Ang mansyon ay bumagsak at nasunog ang katawan ni Narumi. Kinabukasan ay nagising si Masaru at nakitang wala na ang braso ni Narumi at ilang buwan pagkatapos, bumalik sa normal ang buhay ni Masaru. Namana niya ang yaman ng kanyang ama at tinulungan siya ni Shirogane. Pumasok rin sa eskwela si Shirogane upang bantayan ang bata. Siya ay perpekto sa lahat ng aspeto tulad ng pagluluto, pagiging fit, at magandang katawan na nagugustuhan ng maraming lalaki. Bagaman marami ang nagmamahal sa kanya, hindi pa rin siya makakangiti dahil sa hindi siya nakangiti para na lang sana mailigtas si Narumi, at upang gawing masaya si Shirogane doon ay gustong sumali ni Masaru sa circus kasama siya. Sa ibang lugar, nagising si Narumi na may prosthetic na kamay at nawala ang lahat ng kanyang alaala. Isang mayamang lalaki ang sumagip kay Narumi gamit ang aqua vitae at siya ay isang lahi ng mga aristocrat at ang pangalan niya ay Guy Christoph Retsch. Bigla ang nagsasanay ang katawan ni Narumi sa martial arts na nagpapaalala sa kanya na nag-aral siya ng martial arts sa China,
ang pagkakita niya sa isang batang babae na nahihirapang huminga ng dahil sa Zona-Pha syndrome ay pamilyar sa kanya. Lumabas na ang lugar na ito ay isang ospital na nag-aalaga sa mahigit sa 2,000 batang may Zona-Pha syndrome. Ang pang-araw-araw na trabaho ni Narumi mula noon ay maglaro kasama ang mga bata sa lugar na ito at patawanin sila. Isang gabi, nakita ni Narumi ang mga doktor at nurse sa lugar na nag-i-inject ng mga gamot. Takbong pumunta si Narumi kay Guy at aksidenteng nakita itong tinatanong ang isang bata na para bang kriminal. Biglang sinuntok ni Narumi si Guy sa mukha at napagtanto niya na kayang magpagaling ang kanyang katawan sa sarili nito. Ipinaliwanag ni Guy na ginamit niya ang Aqua Vitae upang sagipin si Narumi at ito ay isang gamot na makakagamot ng anumang sakit, at kabilang na dito ang Zona-Pha. Mayroon lamang isang dosage dito at ito'y ginamit para kay Narumi. Ang dahilan kung bakit pinili ni Guy na sagipin siya ay dahil naniniwala siyang kayang talunin ni Narumi ang automata, na ito ay mga manikang kusang gumagalaw ng walang pangangailangan ng kontrol ng tao. Ang automata ay nagkakalat ng Zona-Pha syndrome at ang grupo na namumuno sa kanila ay ang Midnight Circus. Ipinaliwanag ni Guy na ang mga doktor at nurse dito ay gumagamit ng mga gamot upang sila'y makakatawa sa harap ng mga bata at tinanong nila ang isang bata tungkol sa kinalalagyan ng Midnight Circus. Sa oras na iyon, isang automata na may pangalang Pullman ay inatake ang lugar at kontrolado niya ang maraming manika na may iba't ibang armas. Ginamit ni Guy ang kanyang manika na si Olympia upang talunin ang ilang manika ni Pullman. Nakita ng isang batang babae ang eksena ng laban, na nagdulot ng pagbabalik ng kanyang sakit at namatay siya sa mga braso ni Narumi dahil hindi siya makatawa. Sa galit niya, lumabas si Narumi at winasak ang mga manika ni Pullman at kayang wasakin mag-isa ni Narumi ang daan-daang manika ni Pullman. Napilitang gamitin ni Pullman ang kanyang huling sandata na nagpasugat kay Narumi. Gayunpaman, nakatayo pa rin si Narumi at tinalo si Pullman at ang mga sugat niya ay gumaling mag-isa dahil sa Aqua Vitae at sa huli, tinapos niya si Pullman gamit ang isang suntok. Sa circus, nakilala ni Shirigane ang isang batang babae na si Vilma at agad silang naging malapit na magkaibigan, ngunit si Vilma pala ay isang assassin na inupahan ng pamilyang Saiga upang patayin si Masaru at sa tamang oras, dumating si Shirigane upang iligtas siya. Nasugatan ang katawan ni Shirigane ng mga kutsilyo na inilabas ni Vilma at pagkatapos, inilabas ni Vilma ang isang kutsilyo patungo kay Masaru, subalit pinigilan ito ni Shirigane at tinalo gamit si Arlequin. Napansin ni Shirigane na ang kanyang mga sugat ay napapagaling, marahil dahil sa Aqua Vitae katulad ni Narumi at gumising si Vilma at nakita si Masaru sa kanyang tabi, sinabi ni Shirigane na pinigilan siya ni Masaru mula sa pagpatay sa kanya. Pagkatapos, sumali rin si Vilma sa circus at nakita ng boss ang kanyang talento sa pagtapon ng mga kutsilyo at agad siyang kinuha at sa oras na iyon, si Narumi at ang iba pa ay papunta sa China upang alamin ang kinalalagyan ng Midnight Circus. Subalit sila ay sinalakay ng mga manika habang sila ay nasa eroplano at biglang sinuntok ni Narumi ang isa sa kanila, na nagdulot ng malaking butas sa eroplano at doon ay kinuha rin ng mga manika ang cockpit at dinakip ang mga bata upang takutin sila. Nais nilang maglaro ng laro kay Narumi at kung matalo niya ang kalaban gamit ang kanyang mga kamay lamang, ligtas nilang palalapagin ang eroplano pero may mga karagdagang alituntunin, kung matatamaan siya kahit isang beses, puputulan nila ang isa sa mga daliri ni Guy. Kapag naputol lahat ng daliri ni Guy at hindi pa rin matatalo ni Narumi ang kalaban, papatayin nila ang lahat sa eroplano at buti na lamang at nakuha ng matandang si Lucille ang kontrol sa cockpit at tinalo rin ni Narumi ang pinuno ng kalaban. Subalit, maraming clown na automata ang umaatake sa eroplano sa labas, sumabog ang isa sa mga makina ng eroplano at bagamat naputol ang mga daliri ni Guy, lumabas pa rin siya upang labanan ang mga automata. Nakita ng pinuno ng automata ang kahangahangang lakas ni Guy at plano niyang sirain ang natitirang makina ng eroplano. Ngunit tinulak siya palayo ni Guy at nabagsak ang eroplano malapit sa lugar kung saan nagpe-perform sina Shirigane at Masaru sa circus. Agad tumakbo sina Masaru at Shirigane papunta sa eroplano at sa oras na iyon, lumabas ang isang automato mula sa eroplano upang atakihin si Masaru subalit si Narumi ang humadlang dito, kaso lang nawala na ang alaala ni Narumi kaya agad itong umalis. Habang sila'y nagliligtas ng mga biktima mula sa eroplano, natuklasan nila na si Guy ay nasugatan at nakakagulat malaman na si Guy pala ang guro ni Shirigane at sa oras na iyon,
sina Narumi at Aling Lucille ay naghahanap kay Guy para sa kanyang guro na sinasabing may alam sa kinalalagyan ng Midnight Circus. Habang sila'y naglalakbay, biglang may mga kakaibang alaala na lumitaw sa isip ni Narumi dahil sa epekto ng paggamit ng Aqua Vitae. Natagpuan nila ang guro ni Narumi sa tabi ng isang sapa at mayroon din itong Zonafa syndrome. Agad na tumawa si Narumi upang sagipin ito at ikinwento ng kanyang guro ang pinanggalingan ng Zonafa syndrome at ng Aqua Vitae na kung saan, mahigit 200 taon na ang nakakaraan, may dalawang magkapatid sa pamilyang B ng mga manananghal na manika. Ang mas matanda sa kanila ay si Yin at ang mas bata ay si Jin. Pareho nilang nais likhain ang mga manikang kumikilos na parang tao at pagkatapos ng 8 taon, dumating sila sa tahanan ng alchemy sa Prague. Habang sila'y nag-aaral ng alchemy sa lugar na ito, aksidenteng nakilala nila ang isang babae na si Francine at agad na nahulog ang loob ni Jin sa kanya sa unang pagkakataon, samantalang si Yin ay wala masyadong interes sa kanya. Ngunit, nang malaman ni Yin na si Francine ay isang mabait na babae na laging nag-aalay para sa iba, nagsimulang mahulog ang loob niya sa kanya at alam ni Jin na si Yin ay may gusto na sa babae at nakiusap si Yin na wag siyang aagawan nito. Gayunpaman, ginawa ni Yin ang lahat upang mag-propose kay Francine sa simbahan at nadama rin ni Francine ang pagmamahal ni Yin at pumayag sa alok ng kasal nito. Umalis sila nang hindi alam na si Jin ay nasaksihan ang buong pag-uusap nila. Sa gabing iyon, dinukot ni Jin si Francine at umalis sa lugar at sa puntong iyon ay patuloy na hinanap ni Yin ang babae at ang kapatid niya sa loob ng 9 na taon at sa wakas, natuklasan niya ang kinalalagyan ni Jin. Pumasok si Yin sa bahay ni Jin at hinanap si Francine. Sinabi ni Jin na si Francine ay kinulong ng mga taga-baryo dahil siya ay may delikadong sakit, at agad na tumakbo si Yin papunta kay Francine at sinabing hahanap siya ng paraan upang pagalingin siya. Subalit hinabol siya ng mga taga-baryo at pinalayas at mula noon, nag-umpisa si Yin na mag-research tungkol sa gamot na tinatawag na Aqua Vitae upang gamutin ang sakit ng mahal niya. Sa wakas, matagumpay niyang nalikha ang Aqua Vitae kaso lang noong dumating siya sa lugar ni Francine, may sumiklab na apoy doon at pinigilan siya ng mga taga-baryo na sagipin ang babae at naramdaman ni Francine ang malalim na pagsisisi dahil siya'y sumama kay Jin sa loob ng 9 na taon. 23 taon pagkatapos, umalis si Yin sa baryo habang si Jin ay nagpatuloy sa paggawa ng isang manika na kamukha ni Francine at ginamit ni Jin ang Aqua Vitae bilang kapalit sa dugo. Gayunpaman, nadiskubre niya na hindi makakatawa si Francine at upang mapatawa niya si Francine, gumawa siya ng matalino na manika na tinatawag na automata. Pagkatapos ay nilikha niya ang sakit na Zonafa syndrome bilang parusa sa baryo na pumatay kay Francine. 23 taon na ang nakakaraan at paglipas ng 6 na taon, bumalik si Jin sa baryong iyon at gumamit ng isang malambot na bato upang lumikha ng Aqua Vitae stream, upang sagipin ang buong baryo. Subalit nais niyang tanggapin ang responsibilidad sa ginawa ni Jin, siya ay tumalon sa stream upang maging isa rito at matapos uminom ang mga taga-baryo ng tubig mula sa Aqua Vitae stream, namana nila ang kaalaman ni Yin pati na rin ang kanyang plano tungkol sa pagwasak sa lahat ng automata. Nagtataka si Narumi kung ano ang nangyari kina Jin at Francine pagkatapos, biglang lumitaw ang isa sa 4 na pinakamatandang automata na si Pantalon at sinabi na pinatay ni Jin si Francine dahil napagtanto niya na siya ay isang manika lamang at hindi matumbasan ang tunay na Francine. Subalit hindi papatay ang manikang si Francine at gumawa siya ng 4 na automata upang ipagpatuloy ang kanyang hangarin, na magkaroon siya ng kakayahang tumawa o sa ibang salita, ang automata ay dapat magkalat ng Zonafa syndrome. Binuo ng 4 na matandang automata ang Midnight Circus upang ipagpatuloy ang hangarin ni Doll Francine, at dumating doon si Pantalon upang uminom ng Aqua Vitae at makuha ang kaalaman ni Yin. Subalit pinigilan siya ng guro ni Narumi at ginamit ang dinamita upang sirain ang Aqua Vitae at bago siya namatay, ipinadala niya ang isang aso na kayang amuyin ang amoy ni Pantalon at hanapin ang kinalalagyan ng Midnight Circus. Tinipon ni Aling Lucille ang lahat ng manananghal ng manika sa mundo upang ihanda ang pag-atake sa Midnight Circus. Ang kanilang misyon ay wasakin ang 4 na pinakamatandang automata at si Doll Francine. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng automata at mga manananghal ng manika sa isang laro. Kailangan nilang harapin ang mga hamon ng 4 na automata upang marating si Doll Francine. Sinubukan din ni Narumi na protektahan ang kanyang mga kasama kaya siya'y malubhang nasugatan. Maraming manananghal ng manika ang namatay dahil hindi nila napagtagumpayan ang hamon. Sa wakas,
sina Narumi at ang 4 pang manananghal ng manika ay nakarating sa kanilang huling destinasyon, hinarap nila ang 4 na pinakamatandang automata at sa itaas nila ay si Dolfrancine. Nagmadaling sumugod ang mga manananghal ng manika upang atakihin ang mga automata at habang sila ay naglalaban, sinubukan ni Narumi na marating si Francine ngunit sa sobrang pagod, siya ay nahulog. Unti-unti ring nawawala ang kalamangan ng mga manananghal ng manika at isa sa kanila ay namatay at sa oras na iyon, bumagsak ang isang bola sa lugar at sa loob nito ay sina Aling Lucille at ang iba pang manananghal ng manika, kabilang na si Eryo. Dala ni Aling Lucille ang kanyang manika na kamukha ni Francine, inutos niya sa 4 na pinakamatandang automata na magbigay galang, di sila makatanggi sa utos ng kanilang amo kahit alam nilang peke ito. Inilagay si Narumi sa loob ng bola upang pagalingin at ngayon, may pagkakataon na si Aling Lucille na gumanti para sa kanyang anak na pinatay ni Dattore. Ngunit pumalag si Dattore sa utos ni Francine at inatake si Aling Lucille, na nagdulot sa kanyang pagsabog at gayunpaman, namatay din si Aling Lucille dahil sa malalim na sugat. Ang mga manananghal ng manika na gumagamit ng aqua vitae, kapag sila'y malapit ng mamatay, magiging bato ang kanilang mga katawan at sinubukan na sagipin ng mga doktor si Narumi dahil unti-unti na ring nagiging bato ang kanyang katawan. Ginamit ng doktor ang kanyang sariling mga bahagi ng katawan upang sagipin si Narumi, kaya nagsimula na rin siyang maging bato at pagkatapos, ang natitirang 3 automata ay gumalaw muli at nagsimulang malayang kumilos at talunin ang mga manananghal ng manika. Gumising si Narumi at nadama niya na ang ilang bahagi ng kanyang katawan ay pinalitan at ang damdamin ng doktor ay nasa loob niya, agad siyang tumakbo palabas upang lumaban sa natitirang automata. Dahil sa mga braso at binti na pinalitan ng makina, naging napakabilis niya at madaling tinalo ang natitirang automata at lumapit kay Dolfrancine. Ngunit, ang Dolfrancine sa harap niya ay isang automata lamang na ginawa ng tunay na Dolfrancine at ito ay nangangahulugang ang lahat ng kanilang sakripisyo hanggang ngayon ay walang kabuluhan. Naging galit si Narumi at winasak ang Dolfrancine sa harap niya, at dito na rin natatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.